Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,366 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all at malapit na tayo sa ating minimithing 10,000 subscribers milestones end of November or end of the year. Thank you so much guys. God bless you all and mahal na mahal ko kayo. I love you all. Okay, yung pag-usapan po natin ay dyan sa Maynila. Nung mga nakaraang araw ay dumalo po si Yorme Isko Moreno at ang kanyang vice mayor candidate na si Chi Atienza na anak ng dating mayor at dating congressman Lito Atienza. Assemblyman din yun naging assemblyman din. Kaya lang, nakakapagtaka dahil yung pagdiriwang po ng PCSO ay yung Philippine Charity Sweepstakes Office diyan sa Manila Hotel, instead na si Mayora Hani Lacuna ang inimbita. Bakit po nandoon si Yorme Isko Moreno at si Chi Atienza? At nandoon din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang it appears na walang bad blood between sa kanila. Pero nung mga nakaraang buwan, ang kasama naman ni Presidente, Bongbong Marcos ay si Mayora Hani Lacuna. Hindi kayo nangangahulugan na hindi ito susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos si Hani Lacuna. Pero wait lang po ha, ang kandidato po ng Partido Federal ng Pilipinas ay si Raymond Bagatching, okay, diyan sa Maynila. Meron din pong isang kandidato ang Kilusang Bagong Lipunan, okay? At meron din pong kandidato ang Lakas NUCD na pinangungunahan naman ng kanyang pinsan si Speaker Martin Romualdez. Dahil nanumpa nga si Mayora Hani Lacuna sa hanay ng Lakas NUCD. Matatandaan na Aksyon Demokratiko si Mayora Hani Lacuna na ngayon ay yun pa din ang partido ni Yorme Isko Moreno, no? Matatandaan natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay tumakbo nung tumakbong bilang Pangulo ng Pilipinas at nanalo nga. Kasama niya dito si Yorme Isko Moreno, naging rival yan 2022 presidential race, pero magkasama sila ngayon during a public event in Manila. So, itong dalawang politiko na ito, along with Manila Vice Mayoral candidate Chi Atienza, ay na-spot natin, may pagkakataon na na-spotan natin sa online na meron silang friendly exchange on the sidelines of the PCSO 90th anniversary celebration. The PCSO event held at the Manila Hotel on October 30. Pero nagtataka tayo bakit wala po ang mga kandidato ng Lakas NUCD diyan sa Maynila na incumbent pa naman si Mayora Hani Lacuna noong October 30. Atienza ay kahit si Atienza, makikita mo dahil si Atienza ay nag-post ng Instagram snapshots doon sa encounter niya with the president, even giving shout out to Marcos of his kind words. Ito si Chi Atienza ay anak na babae ng ating former Manila Mayor Lito Atienza, ay tumatakbo bilang Vice Mayor sa 2025 elections. Grateful to the President Ferdinand Marcos for his kind words yesterday during the PCSO anniversary or the Philippine Charity Sweepstakes Office, with Yorme Isko Moreno Domagoso, Manila God First, Atienza wrote on Instagram. Kaya talagang walang masisikreto dito sa mga politiko na ito dahil nga naman nandiyan ang Instagram, nandiyan ang Facebook, nandiyan ang Twitter, etc. etc.
no, sa Dumagoso. Ito naman, in the meantime, si Dumagoso, former mayor Manila, ran for president in the 2022 elections, pero natalo nga po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong the actor turned politico is gunning for a mayoral comeback in 2025 elections. Ano kaya ang kahulugan nito, mga kaibigan ko? No? Ibig po ba sabihin nito na wala talagang kandidato si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ang kanyang partido lamang ang may kandidato dyan sa Maynila? Dahil nga naman, alam naman natin na sigurado na si Yorme Isko Moreno. Dahil dyan ay ini-invite niya ang mga politiko na talagang sumanib at sumuporta sa kanya dahil sa mga ganyang bagay. Napakahina po kasi ng Mayora Hani Lacuna, kung ikaw naman ang presidente, bakit mo naman susuportahan ito? No? Si ganun din, si Sam Versosa, napakahina rin naman talaga. Hindi mo talaga masusuportahan si Sam Versosa dahil napakahina naman ng kanyang numero. Kumbaga, no, walang-wala po talaga si Sam Versosa. Kaya nga po naman, sabi natin walang susuporta dyan kay Sam Versosa dahil mahina nga. Ganun din sa Mayora Hani Lacuna. So parang ang nito, parang nag-i-strategize. Tingnan niyo po mga politiko, di po ba? Umaasa ang tao, Mayora Hani Lacuna, siya ang susuportahan ng administrasyon. Bakit ganun? No? Bakit? Dapat nga, ang kasama dyan sa PCSO Maynila, since Maynila yan, ay host city yan, bakit dapat nandyan ang Mayora Hani Lacuna? Nakakaawa din. Pero at the same time, kasi yun yung numero Yun yung numero na kailangan nating tanggapin. Hindi po talaga mananalo si Mayora Hani Lacuna kahit anong gawin niyang, hindi naman panunuhol, pero pagbibigay ng budget para sa mga tao. No? Kasi huli na po ang lahat. Pero kung nung unang-una pa lang ay ginawa na niya ito, hindi niya na pinabayaan ang mga matatanda, hindi niya pinabayaan ang mga kabataan, hindi niya na pinabayaan ang mga iba't ibang lugar, ang mga parke, ospital, at mga mga ospital, mga parke, pinagpatuloy ang mga proyekto ni Yorme Isko Moreno at hindi lang pinagpatuloy, kundi pinaganda pa. Wala po sanang magiging problema. Kaya lang, ganun po talaga ang problema, ganyan po talaga magiging problema kung hindi po natin ginawa ang trabaho natin. Okay, po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless you all.